pa ng BIR. Alam niyo, totoo yan. Hindi lang si Boss Dada, no? Meron pang ibang mga social media personalities na mga kakampi natin at mga kasama natin sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakasuhan, may cyber libel cases, hinaharas sa kanilang mga BIR assessment, pero nandyan pa rin sila tulad ninyo, ulan man o init. Hi people! Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan. At ngayong araw na ito, dito tayo ngayon sa may Land Panrican. Malapit dito sa may Central Station dahil meron na naman ditong ganap ngayon, July 19, para sa PRR. Unang-una sinasabi natin, 'di ba? Nakita ng buong mundo paano nila kinuha si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano at dahil matanda na, nanghihina, wala ng lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo ako hawakan. Tinulak na lang, inakay, paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction. Sinasabi natin, lampas na sa isang taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa complaint. Reklamo na inihain ni former Senator Trililing, ang tawag sa kanya ng karamihan, na binase din sa mga witnesses niya na tulad ni Las Cañas na may kasong perjury o pagsisinungaling under oath, at kay Matubato na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may sayad o medyo may mapapansin mong may sira ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na sinabi doon sa complaint. Ito yung mga witnesses namin. Sinundan naman ng mainstream media na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigyan niyo sa amin, isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay, tapos kahit isang pangalan wala kang maibigay. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Diba? Yan ang hawak-hawak nila ngayon laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo
sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Si Pangulong Duterte ang pinaka staunch critic ng administrasyon ni BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man, ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Wala problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala. Yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari. Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila. Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo. At pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. Ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam
ng administrasyon. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi. Hindi pwede. Dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mong, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo, hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya, yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya, pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala ngang witnesses, sinong ititreten? Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Pumasahe dito. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Kasi wala na silang kaso.
pag na-dismiss ang kaso ni Duterte? Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Wala nang magko-contribute. Eh di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino yung isa? Hungary, umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma. Meron pang isa dyan. Na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila at naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. 'Di ba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro % ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo, bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong. Bakit kayo nagko-contribute sa ICC?
Bakit kayo nag-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa nasabi, crimes against humanity. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin para sa Pilipinas. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Iritado ka na sa airport pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis, organized. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Paglabas mo sa airport, naku. Bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Mga bangag talaga! Sinabi niya yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Hindi ko alam ma'am paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Sorry. Peace be with you. Oo. Ako? Ikaw na lang, Ma'am Sara! Oo, ma'am. Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan.
Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila, dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Akala ko kasi, gusto, akala ko kasi, di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, may maganda hindi bumabaha yung inyong lugar, makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan ng maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Na dugo, luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Kampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas. Hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Mandaya naman sila eh. Hindi, mandaya naman sila. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin yung mukha. Totoo yan ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi. Tingnan nyo yung pulis natin doon, si Torre. Nakita nyo yung dumaan dito kahit may edad na. Guwapo pa rin. Pulis ba yun? Pulis yun? Oh. Diba? Gwapo ng mga pulis dito, eh. Maana na lang yun ang mga Pinay. Uy, dakpa na lang po. Dito po sa ICC, sa detention, sa prison, Shebingen. Ito itong mga naasa kuan. Naasa front desk nila. Makaano ako, walo, oy, kagwapo. Hindi naman yun siya artista, oy. Ano silang mga artista ba? No? Pwede, mga buutan? Mga buutan ng mga Dutch? Mga buutan ng mga pulis na Dutch? Dili pareho kay Torre. Not at all. Ang kinabukasan na ibigay natin sa ating mga anak na huhuli. Hindi pwede dahil we deserve better. We are not Filipinos for nothing. Buong mundo umaasa sa trabaho ng Pilipino. Buong mundo umaasa sa sipag ng Pilipino. At hindi na pwede na nasa huli tayo
lagi. Pag mga anak na natin, dapat ang maibigay natin ay isang malinis, maganda, disiplinado, maayos na Pilipinas. Kaya yan ang kailangan nating gawin. Sige ma'am, mauna ka na doon sa kulungan ma'am, ligawan mo na yung gwardya. Mga kababayan, nagpapasalamat ako sa ating mga organizers. Kaway-kaway, nandyan sa palibot ang ating mga organizers. Sa walang sawa na pagtulong sa amin para mabuo ang ating mga programa. Nagpapasalamat ako sa ating mga supporters na tumutulong sa ating mga organizers para sa ating mga programa. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa oras ninyo, dahil marami naman kayong pwedeng gawing ibang bagay ngayong araw na ito. Pero nandito kayo sa The Hague para pagsabihan ang ICC na Free Duterte Now. Maraming salamat, magandang hapon. Basta ang pagkakalam ko ay meron silang mga exchanges na so napapagalan siya dahil tumatagal yung pagbibigay o hindi talaga binibigay at nahihirapan siya gumawa ng kanilang defense. Nahihirapan silang dalawa ng client niya na mag-usap para sa defense kasi kulang-kulang yung mga hinihingi nila. Nabasa ko siya, ma'am. Nabasa ko sa yung statement na yan ay nabasa ko sa mga news outlets. At ang pinaka tama na tao na mag-explain kung ano yung napag-usapan at bakit sila nag-usap ay mga kababayan, sana makalabas na hindi ko na katagalan. Ito na. Malayo, no? Pero sa totoo lang, taga-Davao din solo ko. Salamat po. Mamaya kakanta si paring Jimmy kahit hindi kami magkumpare. Yung kanta niya, laya. Sana huwag niya haluan ng nabudol kayo, no? Kilala? Si attorney yan. So, andito ngayon si Ma'am Mariel. Pinagkaguluhan siya ngayon sa pictorial. To dismantle the legacy of a presidency that ignited national pride are not just threatening, they are destructive. Ay, tayo ba yun? Tayo ba yun? The vital needs of the state. Ma'am, pa-picture! Our state. Ayan, okay. Ma'am, pa-picture! Serve the people, not your pockets. To our Philippines here in China, the world, let's stand tall. But instead, lapit ka sa kanya. The anomalous acts. The greed. Kasi pang valedictory address ng speech, tagisan ng galing, di ba? Next, we will go to the Netherlands. Our representative is the one who believes in me. Siya yung nagsabi sa akin na, Princess, ikaw yung mag-host sa ganito. And since I want to obey the rules, I said, okay, mag-host ako. Diba? Sa ibang event naman yon.
Ladies and gentlemen, I would like to welcome Sir Bong David. A round of applause, please. Ano mga hina naman taga Netherlands? Ano ba ito? Walang suporta. Thank you, Kap. Alright, magandang hapon. Mamahiyain talaga ako mag-speech sa maraming tao eh. Dati doon lang ako, di ba? Pero ngayon, dito na ako kasi. Salamat sa nag-imbita, of course, sa ating po mga organizer na makapagsalita dito in behalf of our group, PDP Laban na kayo nakikita, nakakarating sa kanya lahat yun. At alam nyo ba na ang saya-saya ni Pangulo kapag nalalaman niyang hindi kayo napapagod sa paglaban para sa kanya. Ayaw natin na maramdaman niya na sa kabila ng ginawa niyang paglaban at pakikipaglaban para sa atin, ayaw kong isipin niya na iniwanan natin siya. Hindi namin kaya sa Pilipinas na magpunta lahat dito para sumuporta, pero kung kaya lang, pupunta kaming lahat dito. Pero maraming salamat kasi nire-represent nyo lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas dito para ipakita sa ibang mga lahi dito na mahal natin si Pangulong Duterte. At lahat ng mga paratang nila kay Pangulong Duterte, puros kasinungalingan at politika lamang. Kaya maraming salamat. Hindi matatapos ang aming pasasalamat sa inyo. Kasi kami sa Pilipinas, alam ninyo nung kukunin na si Pangulong Duterte, bago mangyari yon, magkakasama kami sa Hong Kong. Alam mo, pinipigilan na siyang umuwi ng Pilipinas, no? Sinasabi sa kanya, may mga intel kaming natatanggap na huhulihin siya. Sabi namin, huwag kang umuwi. Pero alam nyo, sabi niya, uuwi ako. Kasi Pilipino ako eh. Kung anong mangyari sa akin, siguro naman hindi ako pababayaan ng mga kababayan ko. Ang pinakamasaklap, masyadong malakas yung kalaban natin. Kaya lang, lagi niyong tatandaan na kahit gaano sila kalakas, may katapusan sila. Yung pagmamahal natin sa Pilipinas, pagmamahal natin kay Pangulong Duterte, walang katapusan. At ipapahiram natin yung pagmamahal natin kay Pangulong Duterte sa iba pang mga Duterte. Pwede? Kaya muli po, maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Matagal na namin gusto mga banateros na magpunta rito. Hello po. Matagal na po namin gusto magpunta talaga dito para magpakita ng suporta. Kaya sa tuwing nakikita namin na hindi kayo napapagod, hindi rin kami nawawalan ng pag-asa. Kaya kayo pong mga nandito sa abroad, gamitin po ninyo ang inyong social media. Ipakita po natin sa buong mundo kung gaano kamali ang gobyerno ng Pilipinas at kung gaano natin kamahal si Pangulong Duterte. Maswerte kayo dito kasi may kalayaan kayo. Kami sa Pilipinas, wala na. Kaya ipagpatuloy natin yung ginagawa natin. Huwag po kayong mapapagod. Alam ko magastos to. Alam ko nakakapagod to. Alam ko nakakagutom to. Pero marami pong taong umaasa sa inyo. Si Pangulong Duterte, matanda na. Sabi nga ni VP Sara, humihina na. Huwag nating hayaan na yung kanyang loob humina dahil unti-unti tayo nagwawatak-watak. Magkakaiba man po tayo ng opinyon, magkakaiba man po tayo ng mga pinakikinggan at pinapanigan, sana po magkakaisa po tayo sa isinusulong natin na pagmamahal kay Pangulong Duterte. Okay po ba yun? Huwag na nating pakinggan yung mga awayan dito, awayan dyan. Importante yung ating common goal. Oo, si Tatay Digong ang bida dito. Wala nang iba. Okay? Muli po, sa
salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong pagpunta rito. Hindi na po ako magtatagal dahil marami pa pong mga importanteng mga tao na dumayo pa rin mula sa Pilipinas papunta rito. I love you too, Mami. Mabuhay kayo. In behalf of Banateros Brothers, si Banat Bay, si Coach Oli, si Master Judea at si Paring RJ, Boss Dada TV po. Meron po kaming programa gabi-gabi sa SMNI. Panoorin po ninyo. Alam nyo naman po, SMNI na lang ang naghahatid ng totoong balita at tamang balita. Tama? Yan. At may mga vlog po. Yung mga Banateros, yung Biraderos, lahat po ng mga DDS. I-like and i-share po natin. Mas maraming nakakapanood, mas maraming naliliwanagan. Maraming salamat po. Ang totoong people power nasa social media. Gamitin po natin ang mga social media natin para ipakita sa buong mundo na solid ang Pilipino para sa mga Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Thank you so much, Banateros, ha? Ako magsalita, pababatiin ko muna po siyempre yung commander. Magandang hapon po sa inyong lahat! Ako nasisiyahan na magkakasama po tayo ngayon dito, pero syempre meron din kalungkutan kung bakit nandito pa rin tayo ngayon. Pero syempre, I'm so happy to be with all of you today. Sana hindi po kayo magsawa sa pagsuporta kay PRRD. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, kami ng mga anak ko, yung unang dating pa lang ni Robin, gusto na naming sumama. Gusto na po naming sumama agad dahil very personal po ang aking pasasalamat kay PRRD. Si PRRD lang po ang Pangulo na nagbigay ng absolute pardon kay Robin. Sa lahat ng presidente na tinulungan niya, si PRRD lang po ang gumawa nun. Kaya lagi kong sinasabi, habang buhay po kaming napakalaki ang utang na loob kay PRRD. Kaya yung suporta po namin, he deserves it and more. Kaya sana, katulad ng hindi niya po tayo iniwan, wag din po natin siyang iiwan. Maraming salamat po. Maraming salamat, boss. Pakinggan naman po natin yung aming summa cum laude. Bibi Gandang Hari. Thank you, Tol. Magandang hapon po sa inyong lahat dito sa mga taga-Netherlands, sa buong Europa. Magandang hapon po sa inyo. At ako po ay galing naman sa kabilang continent over across the pond. Nandun po ako, taga-LA po ako, pero ako po ay nandito ngayon para kasi nilibre ho ako ng aking kapatid. Ito po ang kanyang graduation gift sa akin. Thank you, Tol. So, ang pagpunta ko po rito is actually a big surprise for me. Alam niyo po, hindi po ako isang political na tao. Even ang sarili ko pong kapatid, hindi ko po ikinampanya yan. Kasi hindi po talaga ako tumutungtong to stage to politicize or to make a propaganda, because I think being on stage is a big responsibility to people. So, at ako po ngayon ay tumatayo sa entabladong ito katabi ng aking kapatid kasi may kasama na po itong proudness sa ginagawa po ng kapatid ko first and foremost. Ang mas pwede nyo pong sabihin kahit ano sa aking kapatid, but the integrity of his being a politician ay hindi po yan matatawaran at pwede ko pong ilagay ang sarili ko doon para para maging, ang tawag doon, to witness. Ako po ang kasama ng kapatid ko na to na natutulog nung araw sa isang kwarto. Magkakapatid kami, hindi naman kami tigitigisan ng kwarto. So I've seen him grow up and become to be this senator that I'm very, very proud of. At wala naman po pinagmanahan niya, kundi ang tatay ko rin na punong-puno na integridad pagdating sa political position. So kaya po ako nandito sumasama ngayon dahil unang-una, naniniwala po ako, I recognize good
in public service kasi yun po ang iniwan sa amin ng aming ama. So kaya nung bago po ako umakyat dito, sinabi ko kay Mariel, sino ba pwede natin tanungin para malaman natin kung ano ang political para naging career ng ating presidente, you know? So I found out through Maring Chat that actually President Duterte started his public service in 1977 as a prosecutor. Public prosecutor of in Davao after actually graduating law in San Beda in 1972. So since 1977 po, naging public servant na siya hanggang 1986 until he became an OIC Vice Mayor by the then President Corazon Aquino, and then went on to become, of course, the Mayor and Congressman of Davao. Doon ko po nakilala si Presidente Duterte bilang isang public servant. Hindi ko po siya kilala pero alam ko ang Davao became very, very peaceful when he was mayor. Ito po ba? And then, he became president and finally retired in 2024. So what I wanna know, I wanna impart to you now is not a political propaganda. Hindi rin po ako maka-Duterte, pero naniniwala po ako sa kanya bilang tao. Is the humanitarian reason. Maraming salamat sa ating mga organizer, sa inyong lahat. Maisa! 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 Maraming salamat. Alam ho ninyo, nasabi na lahat. Nasabi na yung mga saloobin kaninang umaga, yung mga nagsalita before me, at yung inyong mga personal na pananaw at opinyon. Alam ko naman ay tugma sa aking opinyon at aking nararamdaman. Ako ay tumungo dito upang makiisa sa inyo, ating minamahal na Filipino migrants at overseas Filipino workers. Upang makiisa sa ating panawagan, bring home Tatay Digong now! Bring home Tatay Digong alive! Ako'y nakikisa sa pamilya Duterte kay Vice President, ang ating susunod na Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Inday Sara Duterte. Kay Congressman Pulong Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa buong pamilya Duterte, kay Ma'am Elizabeth. Ako ay tumungo rito upang magpahatid ng aking unconditional support upang sa ating panawagan tayo'y mapakinggan, pauwiin na si Tatay Digong. Mahigit 100 araw na siyang nakapiit. Maaari niyo bang ikulong ang isang tao na wala mang kahit anong kaso? Maaari mo bang arestuhin ang kapwa mo Pilipino at ilagak sa ibang bayan nang wala ka man lang warrant of arrest? Kami ay tumungo dito upang sana ay makuhaan ninyo ng inspirasyon sapagkat sa Pilipinas, kayo mga minamahal nating kababayan, ang aming motibasyon. Nung unang sinalbahi si Pangulong Duterte, kung hindi dahil sa inyong pagkilos dito sa labas ng Pilipinas, kami po ay suppresino. Na paulit-ulit kong sinasabi, ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ito sana ang patuloy nating pagsikapan. Patuloy tayong magkaisa, magbuklod-buklod. Alam ko, galing pa tayong lahat sa malalayong lugar. Subalit, sariwain lang natin sino ba ang pinaglalaban natin. Ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, who was given the best years of his life serving Davao City and making it the most peaceful city in the Philippines. Yung taong piniit nila ngayon dyan sa ICC, dati nating Pangulo, nagmalasakit sa bawat Pilipino
upang pati ang ating mga anak ay payapang makapaglakad sa ating mga lansangan nang hindi minomolestya ng mga drug addict, drug dealer at masasamang loob. Subalit ano ang sinukli ng mapang-aping gobyerno ni Bongbong Marcos? Siya ay pinagkanulo at uulitin ko, hinandog sa kamay ng naglalaway na banyaga dito sa ICC. Kaya sana ang aming pakikisa sa inyo ay makuhaan din ninyo ng dagdag na inspiration at motivation na huwag tayong tumigil hanggat hindi natin naiuwi sa lalong madaling panahon, hanggat hindi natin naiuwi ng buhay ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Muli ho, tanggapin ninyo ang aking paggalang, pagkilala, respeto at pakikiisa sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbuhos ng pagmamahal kay Tatay Digong at kay Vice President Inday Sara Duterte. Muli ho, ako ang inyong kaibigan. Nasa labas man tayo ng Senado ngayon, patuloy ninyo ako magiging boses, tinig, mata, tenga bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, sir.